Ganito rin ba yung rice cooker mo? Walang power. Ganito lang yung gawin nyo. Una guys, inspeksyonin nyo yung cord nya, baka may putol po. Mas maganda po kung meron po kayong tester para at least makita kagad kung may putol yan. Pag wala ka naman nakita na putol, sumunod, buksan mo yung pinakapwit po ng rice cooker para makita nyo yung mga wiring sa loob, lalo po yung thermal fuse nya. Yun po ang kalimitang nasisira dyan, yung parang nakabalot po ng fiberglass. Yan po yung thermal fuse nya. Ayun, ayan po, yan po ang kalimitang nasusunog po, napuputol po yung connection yan. Kaya gawan po natin ng jumper para po malaman natin kung sira po yung thermal fuse. Yan, linisan po muna natin. Ayan po yung pagjajumperan po natin. Kung saan po nakakabit po yan, doon po natin lagyan ng wire para mag-connect lang po, kasi sa ngayon po putol po yan. Para mapagana lang po natin. Mas maganda guys kung papalitan nyo yan, mura lang naman yan, mga 25 pesos lang po ata. Kung gusto nyo yung temporary lang para makapagluto kayo, yan, jumperan nyo po yan para magkaroon po ng power yan. Ayan, ikabit kung saan po nakakabit yung thermal fuse na dati po. Tapos higpitan din po para hindi po mag-loss. Ayun, ganyan lang po kasimple. At nang matesting natin po kung gagana. Pag umilaw po yan, sureball po na thermal fuse po ang sira. Ayan, nakakabit na. O ayun, umilaw na po. So 100% po na thermal fuse po ang sira. Kaya bilhan nyo na. Mas maganda po kung bilhan nyo at saka palitan nyo po yan. Pwede rin man direct pero delikado po. Mas maganda po yung palitan.